Alright, welcome back to my channel mga tol. Mag-i-install tayo ngayon ng cycle seal para sa dalawa nating gulong ng ADV. Bale, ito yung sealantan natin. Cycle seal. May parating kasi tayong long ride. Bale, mas kailangan natin ng may sealant sa dalawang gulong natin para iwas aberya tayo. Lalo na pagka hindi natin kabisado yung daan, baka mabutasan tayo. Bali, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng ganito. Alright mga tol, ito pala yung cycle seal ang napakita sa inyo. In-order ko lang to sa Shopee. Nagkakalaga siya ng nasa 370 plus yun eh. Pero nakatipid tayo kasi meron tayong mga voucher. Bali, siguro ilagay ko lang sa description para ma-check nyo rin. Ito yan yung cycle seal, ayan, tire protection system. Pakita ko sa inyo yung laman. Ayan, kung makikita nyo, ayan, may dalawang pack siya, tag isang gulong to. Isa, ayan, tapos yung dalawa, pangalawa. Bali, dalawa siya. Ayan, ganyan siya karami. Tapos, may kasama na siyang ito, syringe niya. Ayan, niya. Tapos yung tubo sa akin, pantanggal lang, ito yan. Pantanggal lang, niya. Pito or valve sa mismong gulong natin. Bali, pakita ko sa inyo kung paano install. Madali lang install ito mga tol. Ito pala mga tol, makikita nyo kung ano itsura ng cycle seal. Mas malapot siya compare dun sa mga tire sealant na nabibili natin na iba yung kulay green. Ayan, mas marami, mas malalaki yung particles na yung buo-buo ganyan. Ito malapot-lapot lang siya. Kaya siguro yung mga nauna nag-vlog nito, sabi nila hindi talaga nagbabara dito sa pito ng gulong natin. Kasi mas malapot-lapot siya i-compare natin dun sa iba. Tapos hindi rin daw sila nakakasira ng pintura ng mags sa loob. Mas maganda-ganda na yun. Pero sa tagal ko kasi gumagamit ito sa Mio ko, wala naman naging problema. Almost 6 years yun, natanggal lang yung pintura niya sa loob pero wala naman naging problema. Ang pinaka hindi ko lang nagustuhan noon yung nababarahan yung pito mismo ng gulong natin dito. Kaya ginawa ko nun, pagka maghahangin ako, kanya man lagi pag maghahangin ka, iangat mo siya para hindi makuha yung level ng sealant dito. Tapos pitik-pitikin mo siya mga ilang beses saka mahanginan. Kasi pag pinuwersa mo, ayun, may tendency masira yung valve or mabarahan talaga. Siguro itong mas malapot-lapot siya itong sealant na to. Kaya mas okay siguro to. Tatry lang natin. Gagawin din natin siya na review after natin magpalit uli ng gulong susunod. Makapal pa kasi siya. Okay, let's go. Install natin to. Alright mga tol, bali ang unahin natin tanggalin yung pito nitong sa gulong natin. Ito yung sa rear tire natin. May pantanggal naman na siya sa package kasama yung sa ayan. Bali, diroskas lang yan. Apply na natin kasi medyo matigas yung niya. Ayan, madali lang mga tol. Ayan. Ito na yung tanggal natin yung valve. Kadalasan mga tol, ito yung nagiging issue niya dito. Ayan, ito kasi tumutulak din ito. Mapapansin nyo ito, ayan. Dito bumabara sa part na to yung mga sealant na namumuo. Ayan, pag pinasya lalabas yung hangin. Ngayon, pag nabarahan ng sealant sa part na yon dito, yun, doon nagkakaroon ng hindi na lumalapat yung mismong valve niya. Kaya ayan, sumisingaw siya kahit may sealant. Sila natin mga tol. Alright mga tol, pagkatapos natin tanggalin to yung valve niya dito, bali yung kasama sa na hose, ito yung sa level hose ata ito. Ayan, papasok lang natin siya rito. Ayan, hindi na siya ganun kaigpit kasi maluwag-luwag eh. Tapos ito yung kasama yung napakalaking syringe. Ayan. Okay, papasok na rin natin siya rito sa may takitan siya. Ganun na natin siya. Ayan, bali tanggalin na natin itong pampasok niya. Ayan. Tapos sasalinin na lang natin siya rito.
Ang size pala ng gulong ng ADB na to sa likod, 130 by 70 by 13 yung mags niya. Mismong size niya. Ayan. Bali, nakalagay nga rito sa may manual ng niya. Makikita rin kasi natin dito mga tol. Ayan. Yung size ng gulong. Ayan, meron dyan 130 by 80. Yan, wala rin sa 70. Pero dapat nasa 1.5 na sa shay ng ganito sealant ang ilalagay. Pero dahil okay naman na yun, kahit isa lang, sok na rin yun para sa isang gulong na ganito. Lagyan na natin mga tol. Right after natin malagay yung mga tol, yung pito rito, yung valve sa may hanginan natin. Gamit din pala kayo dito, may tire inflator akong binili noon. Xiaomi yung brand nito. Ayan, madali lang to. Saka may sakto siyang panukat. Ayan, 29 ang standard ng natin 33. Ayan, set natin sa 33, tas i-roscas muna natin sa rito. Ay, once na naset natin sa 33 PSI, start na natin. Kung saan nahihinto yan once na na-reach na yung in-apply natin na PSI 33 rin. Siyempre galing sa 0 kaya mabagal siya magkarga. Ayun, hihintusan ng kusa mga tol once na reach na yung sa net natin na PSI 33. Ayan, okay na. Tapos tanggalin na natin ito. Ayan. Bali yung harap naman lagyan natin. Kahit mga tol, dito naman tayo ngayon sa front tire natin. Tanggalin din natin itong dito. Ayan. Same lang kung anong ginawa natin sa rear, ganun din naman. Ito yung pantanggal. Ayun mga tol. Tabi lang natin itong valve na. Ganun din mga tol, papasak lang natin to. Ayun, okay na yung mga tol. Ayan, okay na yung mga tol. Tapos set ulit natin siya ng hangin. Iangat na natin siya mga tol. Ayan, para pantay rito. Hindi, nasa ilalim na kasi sealant yan. Ngayon set natin tong front tire natin. 29 lang yun nasa standard nya. Okay na yan, 29 lang. Ayan mga tol. Okay. Once na na-reach na yung 29 na sinet natin, kusa na siyang hihinto mga tol. Kaya ito ang kinaganda ng Xiaomi na tire inflator. Maganda rin may ganyan. Alright, ganun lang kasimple mga tol mag-install ng ng tire sealant sa natin. Alright, bali yung mga tol, nakita niyo paano mag-install ng tire sealant sa rear tire natin and front tire.
Bali napakasimple lang naman, di ba? Kahit sino naman kaya gawin yun. Bali bibigyan ko na kanya review after natin magpalit na siguro ng gulong nito para mapakita ko sa inyo yung itsura ng loob ng mags niya. Yung marami nagsasabi na natanggal yung pintura. Tingnan natin, totoo naman kasi yun yung gamit ko sa Mio ko nun. 6 years din yun, yung kulay green na sealant. Bali nababara siya sa pito, tapos natatanggal yung pintura niya sa mags, pero wala naman naging problema sa mags niya. Ganun pa rin yung tibay. Tapos ito, bali tag isang gulong lang palang nilagyan natin ng ganito. May nakasulat naman sa pouch niya pag bumili kayo ng cycle seal, yung require niya na gaano karami. Ayan. Yung sa front tire natin 110 by 80 by 14, isang pouch lang, pwede na yan. Bali yung sa likod niya mga tol, 130 by 70 by 13 yung sukat. Bali 1.5 na pouch siya na isang ganito sa kalahati, kaso ang na-order natin tag isang piraso lang. Okay naman na yun, wala naman naging problema yun. Tapos yun mga tol, bali pakita ko rin sa inyo yung gamit kong tire inflator. Ito yung Xiaomi na to, portable. Lagi kong dala to pa ng garage ako, kahit saan ako pumunta lagi na nandito sa motor to. Bali itong advantage na pagka napalatang kayo, yan, pwede kayo magdagdag ng hangin. Kung nabutasan man kayo, meron ako ditong baon lagi. Ito yung pampasak sa tubeless. Ito, alam nyo naman siguro to, parang mga strip wire siya na parang goma. Tapos meron siyang dalawang tools na ito yung panglinis ng niya, ito papasak mo sa loob ng butas. Tapos dito nilalagay yung strip wire na to. Ito dito, pag ganun siya, pagka sa tubeless, maganda, malaking bagay ito mga tol. Bali magbaon kayo lagi ng ganito mga tol sa itong tire inflator niya, malaking bagay ito pa ng garage kayo. Tapos pag may sealant na, okay na yan. Advantage niyan, ang pinaka problema lang kasi niyan sa sealant, baka yung mga ganito kalalaking sa bagay na try ko na dati hindi 4 napako na butas sa Mio ko nun, kaya naman tapal na sealant, pero ginawa ko, nilagyan ko pa rin ng ganito, pinasakan ko pa din para mas okay siya. Ayun, bali mga tol, maraming salamat ulit sa panonood sa inyo. Bali kung bago kayo sa channel na to, pa-support na rin mga tol para ma-update ko kayo sa mga bagong adventure namin. Ayun, mga konting basic na tutorial dito sa unit, pag maintain ng unit natin. Bali ride safe lagi sa inyo mga tol. Salamat sa panonood.